Magandang umaga po sa kanilang lahat mga kaibigan. Welcome po sa another episode ng ating program, ang Tipon-Tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamahalaan at ng mamamayan. Sa inyo pong lahat mga kaibigan ay sa araw na to ay makakasama po natin ang Philippine Veterans Affairs Office na nakabase po dito sa Tuguegarao City. Ano nga po ba ang kanilang mga programa at aktibidad na ginagawa para po sa kapakanan ng ating mga veterans at maging ng ating mga beneficiaries. Tayo po ay live sa Facebook page ng PIA Region 2, sa RBC Cable, sa page po ng ni Bombo Marvin Kangkang, DWDA, and delayed po sa ating mga partner stations ang DWPE Radyo ng Pilipinas. And live po pala tayo sa Magic FM din mga kaibigan at FMR Radio. Kasama po natin ang ating mga media partners sa araw na to, and of course, ang magiging kabahagi po natin sa ating isang oras sa talakayan, ang financial claims officer po, no? And the head po ng Philippine Veterans Affairs Office, field office dito po sa Tuguegarao, si Ma'am Muriel Viernes. And of course, with her, si Sir Ronnie Pagirigan, ang Assistant Financial Claims Examiner po ng PVAW. Una-una po sa lahat mga kaibigan, bigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga guest na bumati sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ayan. Ladies first, Ma'am Muriel. Hello po, good morning po sa ating lahat. Ayan, thank you po sa pag-invite po sa amin ngayon at masaya kami na maibahagi po yung mga services at any updates regarding sa PVAW po na ino-offer namin sa ating mga veterano at sa kanilang beneficiaries. So ako po si Ma'am Muriel Viernes at kasama ko po sa akin yung aking second in rank, si Sir Ronnie Pagirigan. Ayan, good morning Sir Ronnie. Baka gusto mo namang kumaway-kaway sa mga taga-Tuguegarao. Hello. Good morning po sa inyong lahat, sa mga veterano, lahat po ng mga taga-Tuguegarao at sa kabuong Cagayan. Good morning po sa inyong lahat. Salamat po. Ayan, ngayon naman po mga kaibigan ay ating aalamin na ang mga serbisyo po na ipinagkakaloob po ng ang opisina ng PVAW dito po sa Tuguegarao dahil hindi lamang po usaping pensyon ang kanilang inihatid sa ating mga veterans at sa mga beneficiaries. Ano po ba yung mga yon, Ma'am Muriel? Atin namang pwede bang pa-share sa amin yung mga programa po na inihahatid niyo po sa ating dito po sa ating rehiyon? Yes po, no? So tama po na yung PVAW, hindi lang po kami nag-o-offer ng mga pension po kasi ang mandate po namin is to oversight yung overall na ikabubuti ng ating mga veterano. So yun nga nabanggit ni Ma'am na maliban po sa pension, doon po muna tayo sa pension. So meron po kaming 3 na pinoprovide po na pension sa ating mga veterano at sa kanilang mga beneficiary. Una po yan, yung old age pension, na pag yung isang veterano once naging 65 years old ay makakatanggap siya ng 5,000 na monthly pension. At yung surviving spouse naman once na namatay yung veterano. Nagpo-provide din po kami ng tinatawag na disability pension. So ito po, binibigay ito sa mga veterano na nagkaroon ng kapansanan habang nasa active service, na syempre yung cost po is yung dahil sa work po nila. Ayan. At maliban sa veterano, na kapag 100% po yung rating, may rating kasi yun ma'am na disability. So kapag 100% po yung rating ay meron din pong pension yung asawa at mga minor na anak. Ayan. And meron din po tayong tinatawag na total disability pension na once nag 70 years old yung ating mga veterano ay meron pong additional na 1,700 naman po doon sa 5,000 na kanilang old age pension. At syempre, meron din po tayong tinatawag na death pension na meron po kasi di ba yung mga namamatay, killed in action or namatay during active service yung veterano. So maliban dun sa mga nabanggit ko po kanina, yung old age pension para kay spouse, meron din po natatanggap na death pensions yung spouse tsaka yung mga minor na children. Ayan. And move naman po tayo doon. May tinatawag naman kaming non-pension benefits. So, ibig sabihin, hindi po siya every month. Ito yung mga non-pension po namin. Meron po kaming tinatawag na burial assistance. Once po namatay yung veterano, so worth 20,000, maximum of 20,000, whichever is higher po, ay lower sa nagastos nila sa
sa pagkakalibing ng isang veterano, a-applyan din po yun ng kung sino man yung gumastos dun sa punerarya, ganyan. Meron din po tayong hospitalization and healthcare benefit na kung saan kapag yung isang veterano or yung kanyang spouse ay meron ng mga maintenance na gamot na tinitake or pag na-hospital po sila, pwede po silang mag-reimburse sa amin. And good news po, we are working on having a veterans ward dito sa CVMC. So, i-announce na lang po namin once na open na siya. Pero once po na open na yung veterans ward, so basically pag doon po na hospitalize yung veteran at yung kanyang mga beneficiary, ay wala na po silang babayaran. Ayan, di ba? Napakagandang balita po niyan. And also, meron din po tayong tinatawag na educational benefit. Ito naman po, para sa mga World War II veteran or war veteran at sa kanilang mga direct descendants na for every year worth 40,000. So, mga scholar kumbaga ng PIVAW ito. Pero for now po, ay limited po siya sa mga war veteran and sa kanilang mga direct descendants. Ayan. So, yun lang po muna. Ayan, thank you very much, Ma'am Muriel. Oo na, Kuya Rodel. Sige na. Curious lang ako. Ma'am, meron pa ba tayong World War II veterano na buhay hanggang ngayon? If you're asking po kung dito sa Cagayan, meron pa naman Sa region to, ma'am. Sa region to. Region 2. Sa akin po kasi, sir, ang area of responsibility ko is within Cagayan lang. Cagayan lang. So, wala po akong information sa Isabela, sa Vizcaya. Pero for Cagayan po is may mga 5 pa po. Yun. Po. Mostly mga spouse na lang po nila. Yung mga, kung war veteran po ang inaano natin. May mga 5 pa po. Pero dito sa Tugigaraw, namatay na yung 2 na minomonitor namin last year. So, yung isa ay meron po sa ibang part ng Cagayan po. Meron pa naman. Thank you, ma'am. Nabanggit nyo yung ward for veterans dyan sa CBMC kasi I think 6 days ago, doon sa Lingayen, I think meron na rin tayong ward for veterans doon. What about yung hospital natin dito sa may Vizcaya, ma'am? Di ba meron tayong hospital dyan? Yun bang ilalagay ninyo dito sa CBMC, same true as that of the hospital in Nueva Vizcaya? Paanong ilalagay, sir? So, Yung ward, ma'am. Yes po, magkakaroon po tayo ng veterans ward dito sa may CVMC. Pero yun nga po, sa ngayon po is under negotiation kami sa pondo, magkano ba? Yan. Pero napakabait po ng CVMC kasi they already offered a certain building. So hindi na kami kailangan magpatayo ng new building. So meron naman na po silang in-offer na pinuntahan rin namin last year. Nagkaroon kami ng inspection. So ang iproprovide na lang po ng PIVAW at ng Veterans Federation is yung beds, yung mga ganun po. Okay, panghuli na lang, ma'am. Na-release na ba ng DBM yung pondo para sa first quarter or para sa January ng mga pension ng mga veterano natin? Ayan, so napakagandang question po. Yes po, honestly nagkaroon po talaga ng delay. Hindi lang naman po sa PIVAW, we were informed na lahat ng pension. Pero last week po, yung naging schedule ng pag-deposit ng mga pondo namin. So, as of January 25, na-i-deposit na po sa lahat ng banks yung ano po. Kasi pension. yun ang kalimitan na reklamo ng mga veterano. Kung hindi man delayed, talagang matagal daw yung release ng kanilang mga pensions. So hopefully, natuloy-tuloy na po ito sa Rani, siguro. Yes, sir. Bali ang nangyari kasi, Sir Rodel, di ba, pag January, talagang may delay sa mga pensions. Pero at least nahabol naman kaagad. Ngayon, okay na po lahat, sir. Thank you very much, Sir Rodel. Si Ma'am Vivian. Okay. Dito po sa Cagayan, ma'am, nakakailang usually yung estimate po natin na benefits po na nai-release natin in a year? Sa Cagayan po kasi, meron kaming mga nasa 4,000, mga 4 to 5,000 po na mga kinikater. Pero dun sa list po namin, meron yung iba dun, mga nauulit kasi dala-dalawa yung ano nila.
So, hindi ko lang po ma-estimate, pero siguro mga nasa, ano na rin po, kung iisipin niyo po yung 4,000 na yun times 5,000, yun, parang mga nandun po yung estimate namin. Kasi po yung war veteran po natin, hindi ko po pala nabanggit kanina, ay 20,000 ang kanila pong monthly pension. War veteran po yun. 20,000, opo. So, we can estimate na sabihin natin 5,000 times yung 4,000 naman kinikater namin. Mga nandoon po. Ano yung oldest na World War II na buhay ngayon, ma'am? Doon po sa list ko, meron po 101. Oh. Opo, na minomonitor naman po namin. So, hindi na siya pumupunta sa office. Online updating na lang po yung, parang taga-ano po yata siya, Gataran, kung hindi ako nagkakamali. Opo. Okay. Sino may katanungan sa ating, si Miss Mary Joy, ang ating bagong hired na information officer ng PIA. Ayan, hello po, good morning po. Nababanggit niyo po kanina, if I'm not mistaken po, dun sa may disability pension po ng ating veterans, dun sa ratings po na 100 ratings, na makakatanggap din po yung kanilang descendants, yung kanilang mga anak ng pension. Ano po yung matatanggap ng kanilang anak? Pera din po ba ito or katulad din po ba ng non-pension benefits na educational assistance? Magkano po? Thank you. Ayan. So, thank you, ma'am. Buti na tanong mo yan kasi actually isa yan sa hindi ko nabanggit kanina. So, bago ko po sagutin yung tanong nyo, meron po tayong good news. Isa sa batas na inilaban din po ng PVAW at ng ating mga stakeholders is yung increase po ng pension sa disability po natin. Dahil before po, 1.7 po yung maximum na pwedeng matanggap na monthly pension ng yung rated ng 100%. Pero, na-approve po yung tinatawag natin na Republic Act number 11958 entitled An Act Rationalizing the Disability Pension of Veterans, amending for the purpose, yung Republic Act number 6948 na kung saan from 1.7 po is naging 10,000 na po yung maximum na pwedeng matanggap na pension ng ating mga po. Aside from the 5,000 na regular pension. Yes po. Bali ito po kasi mostly ng mga nakakatanggap ng disability pension is wala pang 65. Kasi po 'di ba, they are unfortunately they have to be released from service kasi yung iba naputulan, nagkaroon ng mental health struggle, ganyan. So, hindi na nila maipagpatuloy yung kanilang work. And yun po. So, maliban po dun sa 10,000, maximum po ito kung rated na 100% yung disability pension. Meron po matatanggap na 1,000, cash po ito, monthly pension din. 1,000 for the spouse, and then 1,000 for every minor children. So, minor po is ibig sabihin below 18 years old sa amin. Sige po, may dagdag. We just want to clear these things out kasi ang isang 70 years old na veterano considered na 100% na disabled yan. Ngayon ang nangyayari kasi they're receiving 1,700 pesos additional aside from the 5,000 pesos na they're receiving from the government. So all in all, it is 6,700. Now, yung batas nga na sinasabi ni Ma'am Muriel, na from 1,700 po yung mga disabled, yung mga naputulan, naging 10,000. Ngayon, ang daming napupunta sa amin na yung mga 70 years old, tinatanong kung kasali din sila sa 10,000. Hindi po. Yun po ang kiniklear namin. Yeah po. Malinaw po na kapag considered po sila na total disability due to their age, na nag-turn na sila ng 70 years old, makikita naman po natin yon. Reiterated po dito, sabi na entitled lang po sila ng 1,700 only. So yung 10,000 po is para lang po talaga dun sa mga disabled even before pa sila mag 70 years old. Sinong nag-a-assess, ma'am, if they are 100% PWD?
Sino po? Anong basis? So kung 95% siya, hindi din sila entitled? Parang ganun ba, ma'am? Hindi po. Bali, sige ma'am, i-discuss po natin yan. Meron po siyang rating. So, 10 to 30% for 5 ang kanilang monthly pension. 31 to 40% is 5,300. 41 to 50% is 6,100. 51 to 60% is 6,900. 61% to 70% is 7,700. 71 to 80% is 8,500. 81 to 90%, that is 9,300. And then 91 to 100, yun na po yung buo na 10,000. And kung saan po sila nire-rate, ang application po namin ng disability pension is talaga po sa main office. And we have doctors there na sila po yung nagre-rate kung ilan po yung rating ng ano. Kaya po, mostly talaga ang advice po namin, syempre bago po mag-early retirement yung isang sundalo, isang veterano, dapat magpa-rate na po sila. Even before pa, kung kunwari taga-province sila, bago sila umuwi, magpa-rate sila doon sa main office sa Manila po. Kasi doon lang po yung only doctors na allowed na mag-rate po kung ilang percent sila. Ma'am Vivian ng Radio Pilipinas. Yes, thank you very much. Paglilinaw lang ho, ano po yung 20,000 veterans na sinasabi ho ninyo kanina, ma'am? Ito ho ba yung bilang ng lahat ng kinikater natin dito sa ating area? Kasi yun po aking katanungan din sana. Apo. So yung 20,000 pa na nabanggit ko kanina is yun po yung monthly pension ng mga war veterans. So nabanggit ko po kasi na yung old age natin is 5,000 lang. Pero isa po ito sa naisulong din po ng PVAW na increase sa pension ng mga senior war veterans. So kung yun nga po sa World War II, sa PEFTOC, and Korean War, malaki po yung pinipension nila which is worth 20,000. Pero for veterans lang po yun. Any other, yung spouse ng war veteran, yung mga after war, yung mga post-war ang tawag namin doon is 5,000 po lang po yung kanilang monthly pension. Yes. Ayan po. So, yes, sir. Bago po yung tanong po. Ma'am, bali ang nangyari kasi dyan, i-elaborate ko lang. Yung 20,000, kasi dati po 5,000 lang yung mga World War II veterans. But they are not receiving pension from the government sa AFP kasi hindi naman po sila retired. So parang in-upgrade lang, naging 20 sila para lalaki rin yung monthly pension nila, ma'am. Yun lang po. Okay. Sino-sino po, maliban po sa mga war veterans natin, sino-sino pa yung mga uniformed retirees, I suppose, na kinikater din po ni PVAW? Yung mga AFP retirees po, Opo, except the PNP. Kasi ang PNP, civilian in nature na po yan. AFP retirees, okay. Apa. Yeah. Ma'am, sir, so all in all, kung bibilangin natin yung lahat ng mga clients natin, direct lang po yung mga veterans lang except their spouses, mga ilan ho silang lahat dito sa area natin, sa Cagayan, di ba, ang area ho natin? Yes, ilan ho yung mga kinikater natin direct? At ilan din po yung mga spouses and the children, beneficiaries? Ayan. So yung latest po na report po na nabigay sa amin, actually karamihan po talaga is mga surviving spouse and parents, minor. Yan. Pero mga nasa 2,000 po yung mga veterans. Ayan. Tapos any other na po is yon divided na doon sa spouse, minor, tsaka parents din po. Nagre-receive din po yung mga parents kapag unmarried po yung sundalo na so sila po yung nakaka-receive ng death pension na tinatawag yung mga parents po. Mga ilan sila, ma'am? Yung mga parents po medyo spouse, ma'am. Lahat naman. Parents, spouse, minors. Yun po mga nasa 3,000. Karamihan po talaga is yon mga nandun sa kasi mga nasa 2,000 po yung veterans and any other dun sa 4,000, 5,000 na. Sa Cagayan lang yun, ma'am, ha? Cagayan lang, ma'am. Apa. Yes, ma'am. Nag-i-increase ho ba? Of course, nag-i-increase yata. Or paano po yung increase niya in a year? Itong mga clients natin na ito, nababawasan ba? Or syempre meron palang nagre-retire na taga-AFP,
Paano ho yung ano niya, yung mga ilan yung na idadagdag per year dito po sa bilang na ito, especially yung mga direct na clients natin, yung mga retirees natin. Yung 2,000 na binanggit nyo kanina. Ilang percent po yung taas niya? So last year po, meron kaming mga total na hindi naman po umabot na 1,000 na na-cater na pension. Ano yan, ma'am, ha? Lahat na. Kasi yun nga, yung minsan, pag surviving spouse, syempre, dalawa nga applyan, old age pension, burial. Ayan, opo. So, hindi naman po lalagpas ng 1,000 yung na-cater namin last year. So, meron pong nadadagdag. Syempre, meron din pong nababawas na mamatay, ganyan. Pero, once po syempre nag-65 po yung isang retiree, syempre nag-a-apply na po sa amin. Ganun. Pero based on my observation po, mas marami pong nadadagdag kesa nababawas. Yeah, okay. Yes, ma'am. Gaano din ka-bilis yung processing natin ng kanilang mga claims, yung kanilang mga pension at ibang mga claims ho dyan? Meron mo ba tayong sinusunod na time, ilang araw, bago po ma-credit sa kanila yung mga claims po na ito? At ilan po? Gaano po ka-stricto ho doon? Ayan po. Normally, ang sinasabi po namin is 2 to 3 months po yung processing. Pero sa ngayon po, mabilis po yung approval ng mga AFP retiree. Kasi po, ang process po namin dyan is, yun, di ba yung application form po nila, yung mga documents nila, we have to submit that sa main office pa. Pero once a week lang kami nagpapasa, Thursday, Friday. Pero para po sa mga AFP retiree, para mas mapabilis po, yung pag-process ng application nila is online na lang po siya. So, we just scan yung kanilang application. We don't have to submit na yung mga forms, mga documents nila. And once na na-receive na sa email, mapaprocess na po siya agad. So, yung mga AFP retiree po namin, hindi naman po siya umaabot ng 2 months. So, mabilis po. Madalas lang po kaya tumatagal ang approval. Minsan po yung mga may nai-encounter kami na may mga problema sa mga documents. Yun pala yung iba is parang, kunwari si spouse, meron pala siyang unang asawa, mga ganon. Or parang minsan po, yung iba din is may mali sa mga documents, so we had to clarify. Or yung iba po is meron po kasi one time may nagpasa sa amin, iba yung pinirma niya sa death certificate niya. So parang ganon. May mga ganon lang naman pong encounter. Yun lang naman po yung mostly nagpapatagal. Pero so far is 2 to 3 months naman po or minsan earlier pa. And after approval po, tinatawagan na po namin sila na mag-open po ng bank account. So, syempre, hindi lang naman po matatapos sa approval, di ba? After po nila mag-open ng bank account, pero yung iba po, hindi nag-open agad. Yan, minsan busy daw. So, kaya rin po siya napapatagal. Tapos, pag nakapag-open na po sila, of course, they have to submit sa amin yung bank details po nila. Saka lang po sila maisasama sa payroll. And actually, yung payroll po namin is 1 month advance siya. So, for example, ngayon, February na. We already have a list po ng mga tatanggap ng pensions for February. Kaya minsan po kung kunwari may mga pensioner kami na late January na nakapag-open ng bank account, minsan mga March na mag-i-start yung pension po nila. Ganun siya. Ini-encourage po yung digital na transaction sa mga government agencies ho ngayon. Digital na rin ho ba yung mga pakikitransact natin sa kanila, ma'am? Sige po. So, yung pinaprocess po ng digital sa amin is yung tinatawag na updating yearly. Pero for application po ng mga claims is may mga certain reasons lang po kung bakit pinapayagan namin na i-process. Pero hindi pa rin po siya digital. Ang term po namin is non-appearance. They still have to submit yung mga needed documents, for example, birth certificate, death certificate, marriage, mga ganyan po. Pero kung for example is yung applicant is bedridden na or nasa abroad, pwede po na kamag-anak nila yung magpa-process. Pero hindi pa po siya digital. They have to come to our office, submit the mga documents po. Kasi sa GSIS pensioner.
na mag-a-appear ang mga ito every birth month nila. Ganon din ho sa inyo, ma'am? Ayun, ma'am. So, yung nabanggit ko po kanina na updating yun. So, yun din po yung pareha sa GSIS. Pero sa amin po, fortunately, maliban po sa personal appearance, they can update online. So, pwede po na magpa-schedule ng Skype, pero yung Skype na video call po, ang authorized lang na mag-process ay sa main office. Kung gusto po nila talaga yon, pwede naman magpa-schedule sila. Pero we would highly suggest na lang po na i-message na lang po kami sa aming Facebook account. Meron lang po kaming mga forms na isi-send. For example, yung pensioners update form, tapos affidavit for the surviving spouse, and then kailangan lang po nilang isend yun sa aming Facebook kasama po nung 2 valid ID and yung picture po ni veteran or ni pensioner na either may hawak na latest newspaper or sa tabi po ng TV na naka-flash yung news, tapos yung news scroller po is may date. Yun po. Just to be sure na they are still alive. Yan po. To provide convenience na rin po lalo sa mga sobrang matatanda na nating pensioner. Or yung cellphone na may date, kasi walang sinungaling. Although pwede namang i-program. Ayan, thank you very much, ma'am. May katanungan din po ang ating trainee from the St. Anthony's College. Lapit ka na lang sa mic, Neng. Good morning, ma'am. Since nabanggit nyo po yung about sa non-pension benefits, yung scholarship po for the direct descendants ng ating war veterans, ano po yung mga requirements na kailangan pong ipasa at saan po ipapasa? Ayan, thank you, ma'am. Yes po, so i-clarify lang natin na yung mga scholar po namin is dapat po is direct descendants, spouse or direct descendant ng mga war veteran. So for the requirements, actually medyo marami-rami siya, ma'am, kasi we have to make sure na direct descendant siya. So, for example, kung apo, dapat magpapasa ng birth certificate nung anak ng, ganon. Actually, medyo mahaba-haba siya, iti-discuss natin. Pero basically, dapat ma-establish namin na direct descendant siya. So, either may birth certificate nung mga magulang, marriage certificate kung babae, ganon. Tapos, mostly yun lang naman, ma'am, ang requirements namin is ma-establish lang namin na dapat direct descendant siya ng isang war veteran. Sa office din po namin, any PIVA office, pwede pong mag-submit. So kung meron po ngayon nanonood na alam niyong direct descendant po kayo ng isang war veteran, once lang po pwedeng gamitin ito. So ibig sabihin, sa lahat po ng mga direct descendant, isa lang ang pwede. So, kung alam nyong hindi pa po nagamit yung scholarship, kumbaga, under sa lolo or tatay ninyo na naging war veteran, kontakin nyo na lang po kami sa aming Facebook at sa aming cellphone number at masaya po kami na i-send sa inyo yung list of requirements, application form na rin po, ganyan, para ma-process nyo na po yung ano. Kasi actually, upon checking po, marami pang mga war descendant na hindi pa nagagamit yung ano. So, i-discuss ko na rin po, maximum of 40,000 a year po kasi siya. So, malaking tulong na rin po siya. So, any courses, pwede po. Pero yung 40,000 a year po na yon is for school expenses lang, no? So, hindi pwedeng allowance. Meron po kasi isang nag-apply na sa public pala siya nag-aral, wala nang babayaran sa school. So, sayang yung in-applyan niya. Kasi hindi po pwedeng allowance, hindi pwedeng bayad sa apartment or whatever. School fees lang po siya. So, tuition, books, uniform, yung mga yan. Okay, ma'am, when say direct descendants, so pwedeng anak, apo sa tuhod, hindi pwede ang mga pamangkin, mga ganon, kapatid. Okay. Para malinaw lang po. Direct descendant po talaga. So, ibig sabihin kumbaga, kapag ginawa natin yung family tree, talagang, siya, kadugo, or kamag-anak, or yun, direct descendant pa, anak, apo sa tuhod. Ganun po. Yung mga benefits din po ba natin, ma'am, like SSS din po ba na halimbawa si spouse, no, namatay na po yung yung talagang veteran, si spouse na lang, and then nag-asawa si spouse, entitled pa rin po ba siya sa pension?
Ayan, thank you po sa pag-mention yan. So, paalala lang po sa ating mga surviving spouse. So, once po na nag-asawa kayo, or actually sa amin po, kahit hindi pa kayo kinasal pero you're already cohabitating, once po na na-report sa office, mag-i-stop po yung inyong pension. Yan. Pero kung meron po kayo mga minor na children, nag-i-stop lang po ang pension or terminated lang po ang pension ng mga minor. Sa amin po once na nag-18 years old na sila. So, yung question nyo po, pag nag-asawa na yung surviving spouse is mag-i-stop po yung pension nila sa amin. Or kung yun, they are already cohabitating with someone po. At the moment na nalaman nyo, ma'am, or mag-trace back tayo. Sir. Magte-trace back tayo. So magpa-payback siya pag gano'n, sir. Yes, ma'am. Marami na rin kaming pinailan ng kaso. Okay. See, okay. What if, sir, ginagamit niya yung pension ng anak niya sa halip na intended for the children, although karapatan naman niya yun dahil siya yung guardian, pero paano yun, sir, kung halimbawa magsumbong yung anak na hindi naman binibigay sa Kasi kanila? siya po ang guardian, ma'am So, in control po siya doon. Out na po ang doon. Or kung magrereklamo naman po sila, pwede naman pong i-process yung transfer of guardianship. Pero syempre, kailangang applyan nung kung sino man po yung bagong guardian. I-justify kung bakit hindi na yung nanay ang guardian. So, meron pong mga application, may process po application for guardianship na ita-transfer kung either sa lola, lolo, yung ganun po. Okay, sir. Yes, may karagdagan si sir. In addition sa mga privileges ng mga beneficiaries, meron yung sinasabi namin 10% na additional na score sa mga na-fail sa civil service. Kung apo ka ng veterano or World War II, anak ka ng veterano, halimbawa 80% ang passing grade, tapos 70 ang nakuha nung bata, pwede siyang mag-avail. Privilege po nila yun. Pwede siyang kumuha ng 10% additional na score from the civil service po. Ayan. It's our first time to know, sir, na may Yes. ganyan pala, no, Yes, na ma'am. mga Yes, ma'am. privilege. May mga ganun. Ayan, ito, apo ka ba ng veterano na baka, kakailangan, Hindi war naman lang, po. ma'am. War veterans lang. Halimbawa dun po sa civil service na sinasabi po nila, paano po nila madedetermine if apo ka po ng veterans, ganun po? If halimbawa ako, 70% yung nakuha ko and then kukunin ko yung 10% ko bilang apo ako ng isang war veterans po. Paano po yung proseso po nun? Punta lang sila sa office because we have the listings of the World War II veterans, right? So, magbibigay kami ng certification pag na-clear namin na talagang apo siya ng veterano. Ang dami din palang extension, extended benefits yung ating mga direct descendants ng ating mga veterans. So although they really deserve naman po after all ng mga sacrifices na nagawa ng kanilang mga forefathers or foreparents po. And then here's another ma'am, no, hindi natin elaborate itong healthcare assistance. Medyo padetalya naman po ito, ma'am and sir. Yes po. So, yun po. Isa po sa mga non-pension benefit na pinaprovide po natin, hindi lang po kay veteran, kundi sa kanilang surviving spouse, minor children, or yung mga pinanganak po na meron na talagang disability, yung tinatawag natin na healthcare, hospitalization and healthcare benefits. So, for the hospitalization po, pag na-hospitalize po sila sa any hospital na accredited ng PhilHealth, pwede po silang mag-reimburse sa amin. Ang computation po is 1.5 per day. So, for example, 3 araw sila na hospital. Yan, so, they can reimburse yung 1.5 times 3. Maximum of 40 days po sa isang taon. Ayan. And for the healthcare benefits naman po, yun, kung meron na po silang mga maintenance meds for high blood, for diabetes, or yun po, pwede rin po silang mag-reimburse sa amin. Pero i-clarify ko lang din po, ang computation po sa amin is based po sa generic na amount ng mga hindi po yung branded. So meron pa iba nagtatanong, yung binili niyang maintenance na gamot niya, parang 50 isa.
And magkano lang yun na reimburse niya. Kasi po ang computation is sa generic kasi yun po yung inapprove ng COA. So alam po naman po natin na meron po tayong mga policy na sinusunod. Yan. So wag na lang din po tayo mag-spec ng masyadong malaking amount. Pero at least meron naman po. 'Di ba? And yun nga po yung nabanggit ko kanina, once na meron na po tayong veterans ward na ma-open po dito sa CVMC, pag dun po sila na hospitalize, wala na pong babayaran. Yan. So, yun na po yung, kumbaga, tulong ni PIVAO kasi we understand na mahirap mag-reimburse, matagal, kaya yun na po yung naisip naming way para mas maabot pa yung mas maraming mga veteran and beneficiary, yung mag-put up po ng iba't ibang mga veterans ward sa mga malalaking hospital. So, hindi po kasi lahat ng hospital, no? Si DOH po ang nagre-refer sa amin kung ano yung mga level, di ba may mga level po yung hospital. So, alam naman po natin kung gaano kaganda si CVMC, halos kompleto na po siya sa lahat ng mga facilities. And si DOH na po mismo nagsabi na, ayan, pasok sa criteria ng required nyo for veterans ward. And yun nga po, yung nabanggit ko kanina na meron ng building, inaano na lang po natin din yung pondo, tapos para mailagay po yung mga beds. 15 beds po siya. 15 beds po siya sa ngayon. So hopefully dumami pa siya. Pero so far yun pa lang po yung latest update. So 15 beds na, yes ma'am, up. Meron naman na pong ano po, so yung pondo na lang din po ang inaantay from veterans. Actually, ang magpopondo po is yung Federation po for a Veterans, yung Veterans Federation of the Philippines. So thank you po talaga sa kanila. Yun po yung hindi pa namin napag-aagrihan kasi nung nakaraan po, ang pagkakaalam namin is magtatayo ng building. Tapos nung nalaman namin na hindi na, so kinut off po yung funds. So parang yung latest ata is mga nasa 5M or hindi ko lang po alam kung magkano yung latest na ngayon kasi yun nga po parang nabawasan kasi nga considering na wala nang building. So mga beds na lang, mga needed facilities na lang. So yun, minsan mga, kung ano po yung gamit na kailangan. So di ba yung bed, yung lalagyan ng, yung mga ganun na lang po. Kasi yung iba po, na sa ibang places is nagtayo po talaga kami ng sariling building. Kaya medyo malaki-laki siya. So dito, we are very grateful na nag-offer na sila ng building. So i-renovate, onting renovation na lang. Yan, tapos yun, yung mga needed na mga beds or whatever needed sa ano po. Ma'am, ilinawin ko lang, no? So, with the Veterans Award, free hospitalization, but they will still enjoy yung reimbursement na 1.5 per day? Siyempre ma'am, pag dun sila na hospital, wala na silang babayaran, di ba? Pero kung hindi sila dun na hospital, continuous pa rin naman po. Yung hospitalization and healthcare benefits, isa po kasi sa requirement para makapag-reimburse sila dun is yung OR. So, kung wala ka talagang binayaran, syempre, wala kang mare-reimburse. And itong 40 days in a year, ma'am, is the whole beneficiaries na yon, hindi yung ano lang, hindi like si spouse 40 days, si child 40 days. Magkakaiba po sila. So, kung kunwari si veteran, sa kanya lang yung 40 days. So, si spouse, meron ding another 40 days. Ganun. Ayan. So, ang dami, no? Ang dami. Ang alam natin, ang pag sinabing Philippine veterans, pension lang yan. Pero ang dami po palang mga entitlements, benefits, at ang dami din pala nating nire-reach out like the surviving spouse, the direct descendants, scholarship, health benefits, saan ka pa? With Yes. only 4 manpower? 4 lang ba kayo, sir? Sa dito ngayon po, opo, 4 po. Pero once po na meron na yung building, para magiging region office siya, parang magkakaroon po ng 7 na plantilla. Dagdag ko lang din po pala, ma'am, nakalimutan kong banggitin kanina. We also provide ambulatory devices. So wheelchair, walker, and single cane.
sa ating mga veterans, spouse na nangangailangan po. So, pwede po sila mag-request every 2 years. Meron lang po kasi kanina kahapon, nagre-request siya, kaka-approve lang namin. So, within 2 years naman po, hindi naman po pwedeng kaabot lang tapos meron. So, marami-rami na rin naman po kaming nabigyan. So, kung meron po mga nangangailangan, wheelchair, walker, tsaka single cane po, kontakin nyo lang po kami sa office. Madali lang naman po yung requirements. Letter request, medical certificate, kung bata-bata pa yung magre-request, valid ID po syempre nila, tapos picture lang po, full body picture para makita yung Pero mostly kapag mga 90 pataas na po yung magre-request, hindi na kami nagre-require ng medical certificate kasi obviously kailangan naman po nila. Yun po. Yes, ma'am. Yung 7 na binagit ho ninyo kanina, yun po yung bilang ng mga tauhan po ninyo sa PIVAW? Magiging sa ngayon po, 4 pa lang po kami. Ako po head, tapos si Sir Gani, tapos meron pong 2 na nasa office. Pero pag meron na po yung building, kasi po region office siya, so magiging, ang nabanggit po sa amin, 7 yung plantilla po. Saan po yung building ho ninyo, ma'am? At saan din po kayo matatagpuan ngayon? Yan, thank you po. So, sa ngayon po, yung donated lot natin is vacant lot located po sa pagitan po ng COA and BJMP dito po sa RGC rin po. Sa ngayon po, ang office namin ay matatagpuan sa Fire Marshal Building. Sa likod po kami ng Red Cross, Magallanes Street, Centro 3, yan po. Centro 3, Tugigaram. Pasok lang po kayo doon. Meron po kaming maliit na office doon na, masaya po kaming i-cater yung mga kliyente natin. So, sa mga provinces natin, ma'am, may mga PIVAW, Vizcaya Extension, Vizcaya Office, ganun din po, ma'am. Yes po. For Region 2, maliban po sa office namin, we have other office sa Vizcaya. Pero napakasipag po ni Ma'am Len na meron po siyang na-request na parang office sa Kawayan. They report there twice a month, parang 2nd and 4th Tuesday every month. So, para po sa mga taga Isabela. Sa ngayon po, yung ang schedule po nila doon is twice a month muna. Pero they are looking for parang magiging permanent siya. Pero hindi ko pa po sure kasi under ng kanyang responsibility. So, kung meron po ng mga nanonood dito na taga Isabela, yan, mas maganda po siguro doon na lang kayo sa Kawayan. Twice a month naman yun. So, hindi naman siguro rush yung mga kailangan po ninyo. Pwede na po siya. Very convenient na po siya. Batanes, meron din, ma'am. Batanes, wala. Wala, ma'am. Under po sa Cagayan ang Batanes, pero hindi pa ako nakapunta. Mostly po kasi ng mga client natin doon is dumediretso na sa Manila, ganun. Pero yun nga po, ang updating naman is online na. So, hindi naman na kailangan na every year. So, ang kailangan na lang talaga nila na personal visit is mag-a-apply sila. So, yung iba po is dumediretso na sa Manila. Doon na po sila nagpa-process. Yeah. Pero under po sila sa akin. So, kung may mga concerns, may mga naman po, may mga minomonitor din ako na mga pensioner po natin na taga Batanes. And panghuli, ma'am, itong AFP Educational Benefit System Office, ano po ito, ma'am? Yes po. So, actually, hindi na po yan under sa PIVAW. Sa AFP EBSO po ang tawag dyan. So, para po naman yan, scholarship naman po yan na ino-offer ng AFP. Mostly po para sa mga anak ng killed in action. Pero nung binasa ko po, meron din naman po yung iba kahit retiree na. Pero medyo mas limited po yung Kasi kapag anak po ng killed in action, parang school scholarship siya. Opo. Pero kung hindi po siya killed in action, pwede rin naman po, pero parang pili lang yung courses, pili lang yung school. So, kung kailangan nyo po ng more information, pwede nyo lang din pong i-check sa website po nila, AFP EBSO, EBSO. So, parang Educational Benefit, yun po, Services Office for mga AFP siya. So, hindi po siya under ng PIVAW. So, pasensya po, hindi ako masyadong familiar. Medyo nadaanan ko lang yung parang presentation po na ginawa nila.
Pero basically kapag mga killed in action po is parang free since namatay po yung, so kahit na elementary, high school, college, pero yung mga hindi po killed in action, parang mga pag-college lang po sila, tapos limited lang yung courses or parang pili. Tapos, depende pa sa school, ganun siya. Medyo ano kasi siya, mame, marami-rami siyang criteria, kumbaga. Okay, so wala na pong questions from our media partners. So may we hear, baka may mga announcements kayo, ma'am, or upcoming activities na gagawin po? Yes po, ayan, thank you ma'am. So for the announcement po, yung Unified ID po na tinatawag, kami na po ang nagpa-process sa PVAW, so hindi na po dun sa Manila. So anyone po na kahit hindi pa po PVAW pensioner pero AFP retiree, yung kanilang spouse, mga minor children, kung gusto nyo pong mag-request ng inyong Unified ID, pumunta na lang po kayo sa office, dalhin nyo po yung inyong retirement order. Kung spouse po, kailangan lang po ng inyong marriage certificate. At syempre, kung anak po, yung mag-a-apply, kailangan po ng birth certificate. Reminder din po na yearly po ang updating kay PVAW. So, nabanggit ko kanina, personal appearance sa office or pwede naman pong online updating. Mag-message na lang po kayo sa aming Facebook account. Ayan, every birth month po ito. So, kung pinanganak kayo ng January, any day ng January. And sa mga hindi pa po nakakaalam, every Thursday and Friday po may nagre-report na AFP Finance dito po sa Tugigaraw. We are blessed na sila na yung bumibisita dito. Ang nagiging office po nila is sa likod po ng Veterans Bank. Philippine Veterans Bank, yung maliit po na office doon sa likod. So, hindi nyo na po kailangan pumunta ng GAMU. So, pwede po, Thursday, Friday po yun, 9 a.m. So, agahan nyo na po minsan kasi 12 is nagko-close na sila. Ayan. And for the calendar of activities, for mga upcoming events po for this year, syempre po, yung ating mga commemorative activities. So, April 9, meron po tayong Araw ng Kagitingan and Veterans Week. Additional information na lang po dito ay i-announce namin. So, syempre, yung June 12, Independence Day, and June 25 po, Liberation of Tugigaraw. June 27, Liberation of Apari. And we are planning to have a PVAW caravan. So, parang magiging one-stop shop na may mga bibisita po galing sa main office from different divisions. So, to be announced na lang din po kung kailan ito. Kasama ko po si Ma'am Len dito for regional event po ito. Ayan, may dagdag. Ayan, Sir Ran? Good morning po. Tungkol sa may plano kasi FSEO 2 kami na sa office na kung pwedeng magpatayo ng libingan ng mga bayani dito sa Cagayan. Now, siguro kaya nga nananawagan na kami sa mga kung sinong pwedeng mag-sponsor kasi we're looking for a lot na kung saan pwedeng ilagak yung mga sundalo kung sakali. Nakikipag-coordinate naman kami ni Ma'am Muriel sa DNR. Hopefully, mabibigyan tayo ng lupa para doon na po sila exclusive for the mga sundalo po. Sa Cagayan. We're planning to do that, ma'am. Pero siyempre, wala po tayong lot. Naghahanap nga po kami kung pwede. Sir, saan po yung target nating mga lugar? Tugigaraw? Cagayan, ma'am, kung saan sa Cagayan. Kasi ang mga sundalo naman, ma'am, kahit saan sila, basta nasa isang lugar lang, gusto nila ang ganun. Exclusive po. Gaano po kalawak po yung mga kailangan natin? Yun nga, Para ma'am, naman meron ako yun nga, ma'am, through yung sa help nyo, alam ko na makakatulong ito, kaya in-announce na nga namin. And this is the right time for us to do that. Kasi para yung mga may sponsors, siyempre, yung through the PIA and the DWP and everything. Salamat po in advance. Okay. So, with that, may Ma'am Muriel, may dadagdag ka po?
Yun po. So, thank you so much po. And for any additional inquiries po, masaya kami na masagutan yung mga questions nyo po. So, alam ko, fina-flash na sa screen yung aming contact details. Ayan, so you can call us sa aming phone number, telephone, pwede rin pong email, and meron din po kaming Facebook account, whatever is convenient po sa inyo. And yung nasa baba po is cellphone number naman po ito ng AFP PGMC. Ayan, so please take note na lang po. So thank you so much, ma'am, sa mga nandito po ngayon. And yun lang po, magandang araw po sa ating lahat. Alright, so muli maraming salamat po sa ating partner agency, magsisimula partner agency at napakarami po nating nalaman na serbisyo po at programa ng Philippine Veterans Affairs Office, hindi lamang po dito sa Tugigaraw kundi maging sa buong Pilipinas, at napakalaking tulong nga din naman po itong mga benepisyo na natatanggap po ng ating mga beneficiaries. So with that, thank you Ma'am Muriel, and thank you Sir Rani, and of course Ma'am Vivian, Bombo Marvin, Sir Rodel, and of course sa ating mga trainees, and of course sa ngalan din po ng ating mga nakasama sa technical site, si Alvin De Los Santos at Jessica Pabalinas, and of course ang ating cameraman, si J. Lord Adudao. Sa ngalan po ng ating Director General, Sir Torres, and our DDGs from PIA Central Office, sa ngalan po ng ating RD Angeli Mercado, and of course sa lahat na ating nakasama muli, ako po si Chana Bakira, nag-iwan po ng isang magandang umaga sa ating lahat.